Di na naman nga ako makatulog, siguro kasi wala naman laman yung utak ko. Iniisip ko na naman kasi kung anong gagawin ko bukas. New Year na kasi bukas, tapos putukan na, tapos bigla akong naalala, wala palang puputok sa akin. Kaya matutulog na nga lang ulit ako. Ang lakas nga rin pala ng ulan sa labas kaya sumilip ako. Papakita ko sana sa inyo yung patak ng ulan kaso may screen pala yung bintana ni mama kaya hindi nyo rin makikita. Yung nasa tapat nga pala ng bintana ni na mama, yung manok ni papa. Ipapakita ko nga rin sana sa inyo kung gaano kalakas sumapak yung manok ni papa kaso hindi nyo talaga makikita guys. Kahit i-zoom ko pa yung bintana, hindi talaga makikita. Kaya bumalik na nga lang ako sa pagtulog ko, baka sakali na makaisip na ako kung anong gagawin ko bukas. Kinabukasan na nga pala at New Year na, bumili nga pala kami ng mga ihanda namin mamaya sa palengke. Bumili na rin kami ng paa ng manok para ulamin namin mamayang hapon. Andun nga pala si mama busy at nagluluto siya ng biko para daw mamaya kukunti na lang yung lulutuin namin. At kapag ganitong New Year nga, hindi nawawala sa amin na magluto ng sinukmane. Isa rin kasi ito sa pinaka-favorite namin. Hindi kasi nakakompleto yung New Year namin kapag wala kaming biko, kaya kailangan talaga may ganito kami. Kayo ba guys, ganun din ba kayo kapag New Year hindi talaga nawawala sa inyo ang biko? Kasi napakasarap naman kasi talaga ng biko at kailangan sabi nila kapag New Year may malagkit ka daw. Kaya isa nga pala to sa malagkit namin kapag New Year. Mekos-bekos nga lang pala ni mama dyan yung sinukmane para daw hindi masunog yung ilalim kasi malakas din yung apoy. Pero medyo mahina din naman niya, pinahinaan niya ni mama. Pero kailangan talaga mekos-mekos para talagang hindi masunog yung ilalim niya. At itong batang ito nga nasa gilid, nagkakalat na naman kaya yung paghahalo ni mama naabala na naman. Tapos nga magluto ni mama ng sinukmane ay nagluto naman siya ng humba. Yung humba niyan is para kay papa. Ganyan niya kamahal si papa, ipagluluto niya talaga araw-araw. Wow! At syempre dapat may ambag din tayo sa pagluluto. Kaya nagpakulo na nga pala ako ng pasta dahil magluluto ako ng spaghetti. Hindi sana talaga kami magluluto guys ng spaghetti kaso wala pala mag-spaghetti sa amin kaya magluluto na lang kami. Ang dami rin kasing spaghetti sa bahay kasi kapag magpapasko nagbibigay yung mga kandidato ng spaghetti kaya tumambak talaga yung spaghetti sa bahay namin kaya naisipan namin na magluto na lang. Rin yung niluto naming mahaba, pampahaba ng buhay. Hindi na kami nagluto ng pansit kasi nagluto na si Lula. Magkakalapit lang naman kami ng bahay, magbibigay-bigayan na lang kami ng mga handa namin. Ito na rin yung niluto namin para yung buong tao namin, sweet. Cheers. Ketchup lang naman ang pinagkaiba nito sa bihon kasi yung bihon ay may toyo, ito ketchup. Isa rin naman to sa pampahaba ng buhay. Sa sayo na lang naman yun kung hahaba yung buhay mo, alagaan mo lang yung sarili mo, huwag mong idepende sa kung ano yung handa mo at kung ano yung kakainin mo na pampahaba ng buhay. Malamang sa malamang dedo ka na kahit pa kumain ka ng bihon na sinasabi nila pampahaba ng buhay. Fast forward nga habang nagpapakulo ako ng pasta ay nagluto na muna ako ng sauce. Medyo matagal din kasi magpalambot ng pasta kaya inuna ko na din muna tong sauce para sabay na rin silang maluluto.
Naluto na nga rin yung pasta at luto na rin tong sauce, kaya nilagay ko na yung pasta dito sa sauce at minekos-mekos ko nga lang pala dito para hindi masunog yung pasta niya at yung sauce niya. Para mamaya ready to serve na to. To serve daw, ikakain din naman namin yan mamaya. After 100 years nga at naluto na ang ating spaghetti. Sa mga gusto magpaluto dyan sa akin, magpaluto na kayo, PM nyo lang ako. Chiri. After ko nga magluto ng spaghetti, nagluto naman ako ng isang buong manok. Harina nga pala yung nasa ibabaw niyan guys, nilagyan ko lang yan pagkabaligtad ko, hindi po yan asin. Baka magtaka kayo, baka sabihin nyo asin yung nasa ibabaw, harina po yun. Habang ako nga ay nagpiprito sa loob, ang kapatid ko naman ay nag-iihaw ng manok para mamaya. At kapag ganito nga okasyon ay tulong-tulong kami magluto, hindi yun iisa lang yung nagluluto. Para lahat kami ipagod dahil lahat naman kami kakain neto. Siya na nga rin pala yung nag-ihaw at ako na rin yung nagprito kasi nga bawal ako sa usok. Fast forward nga tayo, nag-aayos naman kami para mamaya. Natapos na nga rin pala kami sa aming pagluluto. Hindi ko na naisama sa video yung iba namin niluto. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya guys. Kaya mag-aayos muna kami at magde-decorate muna kami para mamaya wala na kaming aayusin pa. Nahirapan nga lang din pala ako magpasok ng straw sa butas niya. Siguro nga kasi hindi na ako sanay. Hirap na hirap pa rin nga ako magpasok ng straw sa butas niya. Medyo matilos kasi yung padulo niya. Natatakot nga rin ako magpasok ng straw sa lobo at baka mabutas ko to. Medyo patusok din kasi yung straw. Baka mamaya ay wala kami magamit. Alam ko kasi na hindi ganito yung pinapasok ko. Medyo pabilag kasi yan. At baka mamaya nga pag nabutas ko yung lobo, hindi makompleto yung 2024 namin. Baka maging 024 na lang. Kaya din siguro ako nahirapan sa pagtusok dahil alam ko na hindi talaga ganito yung mga tinutusok. Iba kasi talaga yung nasa isip ko pag mga ganitong nakakarinig ako at nakakakita ko ng mga tinutusok-tusok. Malapit na nga rin pala kaming matapos kaya inalis na nga rin namin yung mga nakaharang dito ng mga gamit ni mama. Mamaya na lang din namin to ibabalik pagkatapos namin mag-picture at mag-video. Dito na rin kasi namin ilalagay yung mga handa namin. May mga audience nga rin pala kami dyan sa gilid habang kami nag-aayos. Tinitingnan lang nila kami habang inaayos namin to. Hindi na nga rin kami natapos-tapos sa ginagawa namin kahit alam namin na ito lang talaga yung gagawin namin at yung i-display namin. Kasi pinapantay namin na para maging maayos yung 2024 namin. Tali na nga rin yung nilagay namin dyan para maging maayos yung pagkakakabit niya at hindi siya mangalaglag. Nung nakaraan kasi na naglagay kami, tape yung ginamit namin kaya nangangalaglag siya habang tumatagal. Nahihirapan nga lang kami sa pagkabit ng tali kasi nga na bumababa yung 2024 niya. Mabigat kasi yung 2024 kaya talagang nahihirapan kami. Pero natapos din naman namin kaya naglilinis na muna kami para mamaya ilalagay na namin yung mga pagkain mga niluto namin para magpipicture at magbibideo na nga kami. Habang nga kami busy dito at itong batang ito ngayon nakikugulo sa amin kaya hindi kami magkanda-ugaga kung ano pa yung gagawin namin at kung ano pa yung ilalagay namin. Inayos nga ulit namin yung tali dahil medyo lumuag siya. Iba na talaga kapag ginagamit, lumuluag. Eto nga, tinigpitan namin yung pagkakatali niya. Ewan ko na lang talaga kung makakawala pa to. Kapag nga ito yung nakawala, ibig sabihin hindi siya marunong makontento. After 100 years nga, natapos na kami sa aming ginagawa. Ito nga, dinisplay na namin yung mga pagkain namin. Na ito na yung mga pagkain namin niluto at hinanda ngayong bagong taon. Meron nga lang pala kami dyan sinukmani, biko, tikoy, inasal na inihaw namin, mga soft drinks, prutas. Yan lang yung prutas namin dahil yan lang kaya ng budget namin. Nga rin pala kami mga candy na ipapahura namin mamaya. Meron din kaming cake. Meron nga din pala kami yung macaroni salad na paborito ni mama. Isa rin kasi yan sa pinakagusto namin sa bagong taon. Kaya hindi talaga kompleto ang New Year namin kapag walang macaroni salad.
Fast forward nga at New Year na, alas 12 na, kaya naman yung mga batang to pinapatalo namin. Kasi nga kapag nga alas 12, kailangan tumalon-talon ka daw para daw dumagdag yung katangkadan mo. Yun nga din kasi yung kasabihan ng mga matatanda na kailangan pag sumapit na yung alas 12, tumalon ka na para madagdag yung tangkad mo. Nga kung ikaw naman ikulang sa height, ay tumalon ka na kapag alas 12 na para madagdagan naman yung tangkad mo at hindi ka mapag-iiwanan. Happy New Year! Let it hang, hang. After nga ng putukan at fireworks, ay nagpahura naman kami ng mga candy at saka ng mga coins. Yan nga pala yung kaligayahan ng mga bata, yung magpapahura kami ng mga candy at mga coins. Itong tita ko nga ay nakisali sa paagaw sa mga bata. Pinagbigyan na lang din namin yan para lang maging masaya siya kasi yan din yung kaligayahan niya, yung makisali sa mga bata. Konti nga din nga yung mga candy namin at coins kasi nga kulang kami sa budget. Baka sa susunod, sobra-sobra na yung budget namin at makakarami kami ng pahura sa kanila. Nga din madaling natapos kasi nga kukunti nga lang yan. Pero ang importante doon, nag-enjoy naman sila at naman sila ay nakakuha. Kita naman sa mga mukha nila na masasaya sila dahil lahat naman sila ay nakakuha. Importante naman kasi doon, nag-enjoy sila. Eto na nga yung picture namin nung wala pang alas 12. Nauna na yung picture namin bago mag alas 12. Ganun talaga yung realidad. Magpipicture ka muna bago mag alas 12. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.